patuloy na lumalala ang kalagayan ng ating mundo habang patuloy na natutupad ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ano nga ba ang kahihinatnan ng ating planeta, mga sangkay, sa nagaganap na sigalot ngayon ng Israel laban sa Iran? Ang digmaan na ito ay katuparan nga ba sa kung ano ang nakapropesiya sa salita ng Diyos o banal na aklat? Hello, what's up mga sangka? This is Nate. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang nakakakilabot ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang digmaan ng Israel at Iran na pinangangambahan na aabot sa ikatlong digmaang pandaigdigan na magiging isang all-out nuclear war. Ano ang relasyon ng digmaang ito sa nakasulat na propesiya sa Biblia patungkol po sa huling mga araw or end times? Pumutok na nga po ang digmaan ng Israel laban po sa Iran. Ang Iran po ay nakasulat sa Biblia, mga sangkay, na matatawag po na Persia bilang orihinal na pangalan. Masyadong nagkakagulo ngayon ang mundo, mga sangkay, dahil nga po sa sigalot o away ngayon ng Israel at Iran. Marami tayong mga kababayan doon sa Israel ngayon, mga sangkay, at sa Iran ang nanganganib dahil sa digmaang ito. Buong mundo ngayon pinag-uusapan ang digmaang ito. Maging sa local news, mga sangkay, marami na po ang nagsasalita sa tumitinding digmaan ng Israel laban po sa Persia o Iran. Maging ang Amerika ngayon, mga sangkay, inaabangan ng marami kung makikisali nga ba sa digmaang ito. Ayon sa balita, nakaraan lamang, mga sangkay, nagpadala na daw po si President Donald Trump ng napakaraming mga fighter jets papunta po sa Middle East sa kanilang mga base militar sa West Asia. Hindi pa alam ng marami, mga sangkay, kung ito ay gagamitin nga ba sa pag-atake laban po sa Iran. Pero matindi po ang salita ni President Donald Trump. Ang nais po ni Donald Trump, mga sangkay, sumuko ng matiwasay ang Supreme Leader ng Iran upang hindi na po mangyari ang pang-atake. Nagkaroon po ng isang matinding babala si President Donald Trump. Pinapalikas niya po dito lahat ng mga tao na naninirahan po sa Iran. At ito din po ay nangyari, mga sangkay. Makikita sa mga larawan at video kung papaano po nagpanik yung mga tao sa Iran at umaalis po upang hindi madamay sa digmaang ito. Ang Israel kasi, mga sangkay, matagal na po nilang sinasabi na ang hadlang kung may binabalak na masama nga po sa kanila, mga sangkay, ay walang iba kundi ang Iran regime, kung saan ito daw po ang bumuo, mga sangkay, ng mga funded groups na kumakalaban sa Middle East laban po sa Israel. Nagpapatuloy ang pag-atake ngayon ng Israel. Talagang pinipilayan ngayon ang Iran, mga sangkay. Sa kabila po ng pagganti ng Iran laban sa Israel, nasasalag naman po ang kanilang mga pag-atake ng Iron Dome, David Sling, at Iron Beam laser ng Israel. Ito po ang mga high-tech na pandepensa ng Israel laban po sa mga missile ng kanilang mga kalaban. Subalit may mga nakakalusot pa rin, mga sangkay, dahil sa daming missile na pinapalipad ng Iran laban po sa Israel. Pero isa pong matinding taktika ngayon ang ginagawa ng Israel kung papaano po nila pinipilayan ang Iran. Nilulusob po nila, mga sangkay, ngayon ang mga military equipments ng Iran, kagaya po ng kanilang mga fighter jets, mga pagawaan ng nuclear. Lahat po ng mga kagamitang pangdepensa o pang-atake ng Iran ay pinupulbos po nila. Very familiar, mga sangkay, itong kanilang taktika sa tinatawag na 6-day war na naitala sa kasaysayan ng mundo, kung papaano ng Israel tinalo ang napakaraming mga kalaban nila noon o iba't ibang mga bansa nung palibutan po sila, mga sangkay. Tinapos po nila ang digmaan na ito sa pamamagitan lamang po ng mga pag-atake ng kanilang mga military bases
mga pandigma na mga kalaban ay pinulubos po nila. At pagdating po sa ika-6 na araw, panalo po ang bansang Israel. At ngayon na naman, ginagawa na naman po nila ito. Subalit mga sangkay, mayroon pong mahalagang impormasyon mula po sa salita ng Diyos na ngayon ay nagiging usap-usapan po mga sangkay ng mga Bible scholars, mga pastors, mga ministers patungkol po ito sa malaking propesiya at involvement ng Persia o Iran sa huling mga araw. Ang nangyayaring digmaan ngayon ng Israel at Persia sa modernong katawagan ay Iran ay hindi po biro. Hindi po ito normal mga sangkay na kagaya ng iba na geopolitics, conflict lamang, kundi isang bahagi sa propesiya ang nabubuksan ngayon mga sangkay. Mukhang papunta na po tayo sa exciting part ng mga propesiya sa Biblia sa mga huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya't sinasabi nga po mga sangkay ng ibang mga pastors na at any moment pwede na daw pong mangyari ang tinatawag na rapture. Dahil itong nangyayari ngayon sa ating mundo mga sangkay, malinaw po na nagdudugtong ito sa huling mga araw. Inuugnay na ito mga sangkay ang paglitaw ni Antikristo at ang isang prophetic event na tinatawag na 7 years tribulation. Ano ang involvement mga sangkay ng Iran sa prophetic events mga sangkay in the last days? Para po sa inyong kaalaman, may tinatawag po sa Biblia na Gog and Magog War. Ang battle na ito mga sangkay na nakasulat sa Book of Ezekiel chapter 38 at 39. Malaki ang involvement mga sangkay ng prophetic event na ito sa hinaharap. Ito po ay invasion laban po sa Israel by a large of coalitions ng napakaraming mga bansa. Kasama po dito mga sangkay na nabanggit ang Persia o Iran. Totoo po mga sangkay ang inyong narinig. Ang Persia o Iran ay nabanggit po mismo sa isang malaking digmaan na magaganap na nakasulat po sa Biblia. Ang digmaang ito ay isang susi mga sangkay sa isang event mula po sa biblical prophecy kung saan lulusubin po ng maraming mga bansa ang banal na syudad, ang Jerusalem, ang Israel mga sangkay. Papahintulutan ito ng ating Panginoong Diyos upang makilala ng Israel kung sino nga ba ang kanilang tunay na Diyos at makita mismo ng buong mundo ang tunay at makapangyarihang Diyos na naglikha at naglalang ng lahat ng bagay. Ang Gog mga sangkay ay isa pong pangalan na bumubuo sa isang malaking grupo sa lupain po ng Magog bilang isang leader ng isang napakalaking puwersa. Ang coalition na ito mga sangkay, walang ibang purpose kundi durugin, wasakin, burahin ang Israel. At dito nabanggit mga sangkay, ang isang bansa, walang iba kundi ang Persia o Iran. Natukoy din po dito mga sangkay na mga nag-i-interpret sa biblical prophecy na ito. Makakasama daw po dito mga sangkay ng Persia o Iran. Walang iba kundi ang Russia na masyadong dikit sa kanila ngayon. Ang Turkey, Sudan, Libya, at sa modernong panahon mga sangkay, kung titingnan po natin yung mga kakampi ng mga bansang ito, malamang sa malamang makakasama din po nila dito mga sangkay ang superpower na bansa, walang iba kundi ang China, maging ang North Korea. Ang mga ito mga sangkay ay magtutulong-tulong daw upang wasakin ang bayan ng Diyos. Ngunit mga sangkay, alam po natin ang mangyayari dyan kung babasahin po natin ang salita ng Diyos sa Book of Ezekiel. Ang future niyan mga sangkay ay ang malubhang pagkatalo ng coalition, unang mga mandirigma ni Gog ayon po sa Ezekiel chapter 38. Kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito: sa araw na mamumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulong hilaga. Ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumaragasang bagyo. Ipapalusog ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, hanggang ngayon marami pa rin po sa mga Israelita ay bulag. Hindi po nila nalalaman mga sangkay na ang tunay na Mesaya ay ang taong ipinapako nila sa krus na walang iba kundi si Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao. Ito pala ay isang kapamaraanan mga sangkay na magkakaroon ng malaking digmaan laban sa Israel
upang makilala mismo ng bayan ng Diyos at ng buong mundo na si Jesus Christ ay ang tunay na Misaya at makapangyarihan sa lahat. Ayon po sa Ezekiel chapter 38, pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdulan ang aking puot at sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng buo sa lupa. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. Paparusahan ko sila sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulanan ko ng buhawi, malalaking yelo, ng apoy at asopre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy makikilala nilang ako si Yahweh. Ganyan po kalala mga sangkay ang future ng digmaang ito. Kung kaya't itong nakikita po natin mga sangkay na digmaan ng Israel at Persia o Iran, wala pong makakapigil dyan. Kung mapapahinto man yan mga sangkay, pansamantala lamang. Pero ang matindi pong future ay napakalupit mga sangkay. Papalibutan po nila ang Israel, didigmain po nila mga sangkay, at ang hindi mabilang na mga sundalo ay lulusog sa bayan ng Diyos. Subalit mga sangkay, katakot-takot ang mangyayari sa kanilang lahat dahil magkakaroon ng divine intervention ang ating Panginoong Diyos, kung saan mga sangkay, isang pangungot ang mangyayari sa mga sundalo ni Gog. At sa chapter 39 ng Book of Ezekiel, nakapropesiya po dito na after ng digmaan, lahat ng mga kumalaban sa Israel na di mabilang na mga sundalo ay mamamatay at ililibing po sila ng napakahabang panahon na aabot sa 7 buwan. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.